Santa, bakit kaya iba-iba ang pananaw ng mga tao tulad ng kagandahan o tagumpay? Kasi Eliza, iba-iba ang kultura na humuhubog sa atin. Kung sa filosofiya, ang tawag natin doon ay phenomenology. Phenomenology? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng phenomenology ang pag-aaral kung paano natin nararanasan ang mundo. Halimbawa, ang pamantayan ng kagandahan. Kung sa ibang lugar, mas gusto nila yung maputi. Sa ibang lugar naman, mas gusto nila yung morena. Grabe, hindi ko alam yun ha. Pero dahil sa'yo, may bago akong natutunan. Pero ngayon, ang tanong ko paano tayo nagkakaisa pa rin o nagkakaroon ng bagong kaibigan kahit na iba-iba ang kulturang meron tayo? Alam mo, Eliza, kahit na iba-iba ang kultura natin, meron pa rin tayong mga bagay na kinahiligan na siyang kinahiligan din ng isang tao. Kahit magkaiba ang kulturang meron ito, katulad na lang ng isang Muslim na may hilig kumanta at isang Katoliko na marunong kumanta. Kaya't silang dalawa ay naging magkaibigan. Nakakatuwa naman na hindi hadlang ang pagkakaiba ng kultura sa pagkakaroon ng kaibigan. Nakakatuwa nga pero kahit na ganoon, kailangan pa rin nating mag-ingat sa ating pananalita at mga sasabihin. Bakit naman? Dahil maaari tayong makainsulto ng ibang kultura nang hindi natin alam. Maaaring may masabi tayo na akala natin ay tama, pero para sa kanila ay mali. Paano ko naman maiiwasan ang ganong sitwasyon? Una, dapat ay mag-search ka tungkol sa kultura ng mga taong iyon na nakakasalamuha mo, at kung magkaroon man kayo ng hindi pagkaunawaan, dapat ay may respeto pa din kayo sa isa't isa. Oo nga, Via, mahalaga sa atin ang pagre-research upang mas matutunan natin ang kultura ng iba para hindi tayo makapagbigay ng masakit na salita o kilos. Tama, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Importante na rin sa atin ang bukas na komunikasyon para kung hindi man magkaintindihan, mas mabuti pang magtanong ng maayos at pakinggan ang opinyon ng iba. Sa huli, ang ating mga pagkakaiba ay naging pagkakataon upang mas maging malasakit tayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagrespeto, pag-unawa at pagbukas ng komunikasyon, mas magiging matibay ang ating pagkakaibigan at ugnayan sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Salamat sa inyo, Santa at Via. Ngayon, mas naunawaan ko na hindi hadlang ang pagkakaiba upang magkaroon ng tunay na kaibigan.